Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo sa maghapon? Kamusta po yung mga ginawa? Yung iba po sa inyo, alam ko, nagsundo, naghatid, at nagluto po kayo maghapon. Alam ko po, sobrang nakakapagod ang maghapon. Pero panalangin ko na i-restore po ng Panginoon yung mga lakas po natin, no, para sa kinabukasan. Magandang gabi. Habang sa pagtatapos po ng araw na ito, balikan po natin ang Roma chapter 28, chapter 8 verse 28, na napakagandang paalala sa atin ng Panginoon. Kahit sa mga sandali na ng kahinaan at pagdududa, na kumikilos pa din ang Panginoon para sa atin, lalo na sa ating ikabubuti. Kaya ngayong gabi, samahan niyo po ako ulit sa ating evening devotional, no? So, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa maghapong ito, Panginoon, ibinigay niyo po sa bawat isa. Hayaan niyo pong naging munting alay namin yung mga ginagawa namin, na hopefully pag kami po may ginagawa, ginagawa po namin to hindi po para lang sa amin o sa mga pamilya namin, o hindi, ginagawa rin po namin to para din po sa inyo, para kumbaga yung buhay po namin ay maging kalugod-lugod po sa inyong mata, Panginoon. Kaya Panginoon, ngayong gabi, tulungan niyo kami bago po kami magpahinga. Tulungan niyo po kaming intindihin ang inyong salita ulit. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen, no? Basahin po natin ulit ang Roma chapter 8 verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. No? Ang title po ngayong gabi, ang layunin ng Diyos ay matatag. No? Sa tahimik na sandali ng gabing ito, balikan natin ang mga nangyari sa buong araw. Ano ang mga tagumpay na iyong naranasan? May mga pagkakamali ka ba o nagawa? May pagkakamali ka bang nagawa, o baka may mga pangyayari na hindi mo inaasahan o hindi mo pa maunawaan? Alalahanin natin na ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Kung umiibig ka sa Diyos, bawat detalye ng ating araw o ang detalye ng araw mo ay maganda man o mahirap, ay bahagi ng Kanyang mas malawak na plano. Ang kabutihan na binabanggit na sa Roma chapter 8 verse 28 ay hindi laging nakikita sa anyo ng material na tagumpay o yung worldly achievements, no? Sa halip, ito ay tumutukoy sa mas malalim na layunin ng Diyos, ang pagpapalago o ang paglago ng ating pananampalataya at ang pagiging mas katulad ng Panginoong Hesukristo natin. Ibig sabihin, lumalakad tayo sa footsteps ng Panginoon, no? Habang iniisip mo ang mga nangyari ngayong araw na ito, itanong mo sa iyong sarili, paano ginamit ng Diyos ang mga karanasang ito upang palakasin ng aking pananampalataya? Pangalawa, ano ay tinuturo niya sa atin upang maging mas malapit sa Kanya? Sa ganitong pagninilay-nilay, mas mauunawaan natin ang mas malalim na kabutihan ng Diyos sa ating buhay. No? Mga tanong po na pwede po nating, bago po tayo matulog, tanungin po natin ang sarili natin ulit. Napaka-importante po nito para maintindihan po natin yung mga, o yung maalala po natin yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. No? Number 1, paano mo nakita ang kamay ng Diyos? Kamay ng Diyos sa mga nangyari ngayong araw na ito. May naranasan ka ba? Paano kumilos ang Panginoon sa mga nangyaring ito? Pangalawa, ano ang nais mong ipagpasalamat sa Kanya bago ka matulog? Hopefully po, bago po tayo matulog, tayo po'y nananalangin, tayo po'y nakikipag-usap sa Panginoon at nagpapasalamat sa buong maghapon, no?
Huwag po natin kakalimutan gawin yan dahil alam naman po natin ang buhay po natin ay hiram lang po talaga yung oras natin. Kaya kailangan matuto po tayong makipag-usap sa Panginoon natin dahil siya yung nagbibigay buhay sa atin. Kaya ang conclusion po, sa bawat pagtatapos ng araw, magtiwala tayong ang Diyos ay laging kumikilos kahit hindi natin agad makita ang resulta. Ang kanyang layunin para sa atin ay mas malaki at mas maganda kaysa sa anumang kaya nating isipin, no? Hindi talaga natin kayang intindihin kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga sabi ng kanyang salita, na kahit kailanman na pag nanggaling po sa kanya, hindi kayang intindihin ng kahit sino man o hindi maipaliwanag yung mga ginagawa niya sa buhay natin. No? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa buong maghapon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong layunin para sa aming buhay. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon, sa bawat hakbang at huwag kaming manghina sa mga pagsubok na aming haharapin. Kaya, Panginoon, sa araw pong ito, hopefully na engrave po namin sa aming puso ang salita na nanggaling po sa Roma chapter 8 verse 28. Na kayo po ay may magandang plano sa buhay namin, lalo na ang mga umiibig sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. O, magandang gabi po. Good night po sa lahat. Pagpalain po kayo. Kita-kita po tayo bukas ng umaga. God bless po.